Mga ka-vloggers, welcome po sa aking channel. Sana'y magustuhan po ninyo ang video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, kumusta na po? Medyo matagal-tagal din hindi nakagawa ng vlog natin kasi medyo busy. Pero basta nagkaroon ako ng time, kahit na sabihin uulitin ko yung ibang mga vlog, gagawin ko yun. Kasi mga ka-vloggers, alam nyo, halos sa tingin ko nasabi ko na lahat o naituro ko na lahat sa inyo Pero para lalong maging malinaw, dahil yung iba hindi na bubuksan o nakikita yung mga ibang mga vlog natin dahil napakarami, mahigit 200 na yon. So, minsan gagawa ako ng ibang mga vlog na parang ganun din, pero para lalo ninyong maintindihan. At sa mga taong hindi nakakapanood pa, sa mga ka-vlogger natin dyan, na hindi pa nakapanood yung ibang mga vlog natin dahil nga nasa ibaba na o natabunan na, para maintindihan po ninyo at matuto pa ulit kayo, mga ka-vloggers. So ngayon, balik car aircon tips tayo ulit. Medyo tutorial din mga ka-vloggers, pero gusto ko lang kasing i-share sa inyo ito. Ganito kasi yan mga ka-vloggers Merong nagpunta sa akin dito na customer ko. Unang-una nag-message sila sa akin sa Ferdy's Vlog sa Facebook mga ka-vloggers, yung father niya. So nagdala rito yung anak niya. So dati ko pala silang mga customer doon sa Barreto. Hindi lang sa Barreto doon pa sa mga unang shop ko, mga year 1990s pa daw yun. So mamaya babasahin ko, makikita ninyo lahat yung katotohanan. Alam nila lahat Mga binata pa raw kami, customer ko na sila. Ang lupit Kaya kakatuwa. So ito, simulan natin mga ka-vloggers. Yung message ng father niya sa Facebook, gaya nga nasabi ko. Tingnan niyo po Tawagin natin Cap. Tinakpan ko po yung ibang ng pangalan niya para sa security nila, no? So ito mga ka-vloggers, ito yung message niya. Basahin po ninyo, sabayan niyo ako. Sir Ferdy, pa-schedule po sana ako ng aircon ng Vios ng anak ko po. Vios. Kaya yung ginawa ko ay isang Toyota Vios na Superman, no? Dati na po nyo ako customer sa Barreto shop po noon. TY. Saan na po ba location, sir? Sabi ni ka-vlogger. So, sinagot ko, no? Ito po. Musta na po? Ano po ang ginagawa namin dati na sasakyan nyo? So ito, nag-reply si father niya, Kuis, high pressure po dati. Parang yung ginagawa namin dati sa sasakyan nila, high pressure. Doon daw sa Barreto to, doon sa Olongapo pa rin to, dito sa Olongapo. Pero ito po, papaservice ko sa anakis ko na po, sasakyan ng anak niya. Yung nagdala nga rito, si Joshua. Oy, shout out din sa'yo, Joshua. Bius po, nawawalan po ng lamig. Ngayon, no? Nawawalan daw ng lamig. Pa-schedule po sana quiz. Mga ka-vlogger, ganito kasi nangyari dyan Unang-una, hindi ko nagawa ng video to. Bakit po? Kasi mga ka-vloggers, minsan, lalo na pag troubleshooting, hindi ko na maisip gumawa ng video kasi gumagana yung utak mo. Paano ka pa magsasalita sa video? Meron ako tino-troubleshoot na mahirap-hirap din tong problema nung sasakyan nitong father niya. Tong Vios, yung kay Joshua nga pala, anak nga pala niya to. So mahirap ang trouble at marami na rin yatang tumingin at hindi nagawa. Tapos eto nga mga ka-vloggers, talagang pinilit nilang hanapin tayo, si ka-vlogger nyo, para magawa na nga dahil sirit na tong sasakyan na to medyo Vios lang na Superman, pero mahirap ang trouble niya. Na kung mahina-hina din siguro tayo
talagang mangangamote din ako dito mga ka-vloggers, no? So ganito nangyari. Walang video mga ka-vloggers, ha. Pasensya na po. Pero isi-share ko sa inyo to kahit na wala siyang video. Dahil gusto ko matutunan ninyo at malaman ninyo yung mga pwedeng nangyayari pala sa isang car aircon, no? So sinabi ng father niya na ito nga daw ay nawawalan daw ng lamig. Tapos ayaw na nilang dalhin dito sa ilang mga shop dito sa Olongapo dahil nga kamote queue na ang tawag doon. Mahirap. Lalaki lang ang gastos. Ang dami na ng sinasabing papalitan. Unang-una po yung compressor gusto na lang palitan. So malaki-laking halaga na. Malaking pera ang gusto. So alam niyo naman basta ganyan ang problema. Gusto nga lagi nila compressor, evaporator, ganun kagad, no mga ka-vloggers. Walang na titingnan muna kung anong magagawa remedyo. So, yun na nga, sa madaling salita, nag-message sila sa akin. So, eto, sinagot ko po yan. Tinakpan ko na lang yung number nila, binigay nila yung number nila eh. Bukas po, sabi ko, gusto nyo, tingnan natin. Malakas si ka-vlogger, nasagot ko kagad to kasi nga, dati ko na rin siyang customer at kilalang kilala niya ako. Hindi lang nila ako makita. Ganun lang nangyari dito mga ka-vloggers. Copy sir, ayan, nag-message sila at binigay ko kung saan nila ako makikita. So, eto mga ka-vloggers, sa madaling salita, dumating dito yung BIOS. Dumating, ginawa ko, tinignan ko muna. Ganito ang pangyayari doon sa BIOS nila. Pag inon mo yung aircon sa umaga, gagana siya. So, madaling salita, lalamig. Tapos, mamamatay, mawawala yung lamig, hindi na bumabalik, papatayin daw ulit nitong si Joshua. No, tama ba siya sabi ko, Joshua? Papatayin daw niya yung aircon, maya-maya, pag inon niya, malamig na naman. Tapos, mga ilang minuto lang, mawawala na naman. So, mabigat-bigat ang trouble, no, mga ka-vloggers. So, unang-una, iisipin mo, maaaring nag-high pressure. Kasi nawawala lang daw pagka medyo umiinit na yung panahon. Sa umaga daw, malamig. Tsaka parang pagkagabi, tsaka makulimlim, malamig. Tapos, pag uminit na, nawawala ang lamig. So, iisipin mo, pwedeng high pressure, mga ka-vloggers, no? So, ano ginawa natin? Unang-una, tinignan ko, nilagyan ko ng gauge. Pasensya na po talaga at hindi ko naisip ng gawa ng video to dahil medyo mahirap ang trouble Pero maiintindihan ninyo at masasabi ko sa inyo yung nangyari. Nilagyan ko siya ng gauge. Chinek ko po yung kanyang pressure, mga ka-vloggers So, nakita ko medyo mataas din ang pressure talaga. May nagkarga daw, hindi ko lang malaman kung saan, no? So, umaabot yata ng 120 sa suction. Nakapatay ang makina nun So, sabi ko, ang pinakamaganda munang subukan, unang step, tanggalin muna namin yung refrigerant para babacuumin. Gusto ko lang makita kung ano rin yung lalabas sa hose. Yung unang proseso, tinignan ko kung ano yung lalabas, kung may liquid ba o puro hangin lang. Chinek ko muna doon. Bakit? Kasi pag mainit lang nawawala ang lamig. Pero pagka daw umaga, tsaka gabi, tsaka makulimlim, malamig siya. So, sa madaling salita, napalitan ko ng refrigerant, binacuum, nilagyan ko ng oil yung compressor. So, sabi ko, i-road test niya. Subukan muna niya kung anong mangyayari, kung nagbago ba. Siyempre, unang step lang yon dahil kinargahan ko ng tama, no? Tapos, yung may liquid, tapos yung tinatayo, yung tinurukan sa inyo na may papasok na konting pressure ulit, tapos taob, gano'n. So, okay na. Habang nandito sa bubong, talagang hindi siya nagloloko, nag-automatic, malamig. Intindi ninyo. Maganda. So, sa tingin ko, okay na. Baka nga high pressure lang. So, sabi ko, i-road test nila. Pag road test, hindi pa nakakalayo dito, mawawala na yung lamig. So,
Pag dito ang tagal naka-idle, apakan nila, nag-automatic, maganda lamig. Pero bakit pagka tumakbo na, nawawala yung lamig, hihinto yung compressor. So sabi ko, bumalik siya, no? Dahil nakabukas pa tong gate, nawala nga daw. Ganun din. So, paano nyo pa i-video yun? Medyo may problema, medyo mahirap nga, kaya pala nangamote na yung mga gumagawa rito. So, ngayon mga ka-vloggers, tinignan ko muna yung electrical, no? Yung dahil hindi umaandar tinignan ko tong unang-una yung socket. Isa pa, kaya kinalikot na nila, nung ibinalik nila yung socket sa compressor, pabaliktad. Hindi ko ngayon mabunot yung socket dahil nando siya nakabangga sa compressor, baliktad yung kabit. Hindi mo siya maalis. So, inalis ko muna yung pagkakaklip niya doon sa kanyang bakal doon sa may kabitan doon sa may compressor, no? Ang hirap, nahirapan pa ako dahil mainit. Umaandar siya dahil hindi umaandar yung compressor ng time na yun. Ayaw kong papatay makina dahil mag-on na nga na naman. So, sa madali salta, tinignan ko lahat yun hanggang dito sa relay. Pinalitan ko yung relay. Nagkataon naman na gumana na ulit nung naikabit ko yung relay. Nung tinanggal, tapos nung kinabit, gumana. So, iisipin mo, baka yung relay niya. So, pinalitan ko ng relay. Sabi ko, baka to relay lang kasi nung tinanggal ko, medyo mahirap pang bunutin. Pinalitan ko ng relay. Nag-on na yung compressor. So, pwede siguro na minsan, gumagana, baka pag nag-automatic, hindi mag-on uli. Maaaring nag-iinit dahil mainit nga yung relay niya. So, sabi ko, subukan mo lang muna. Bubukas lang tong gate. Tinakbo niya. Pagbaba lang niya ulit. Dito, bago pala ulit yun, pinandar dito, okay na naman, sa bubong. Habang nandito siya sa lilim, nag-automatic, ang lamig, ang ganda. Paanda rin namin matagal-tagal. Sige, habang nagkukwentuhan, on and off, hindi namin binabasa ang condenser dahil inoobserban ko kung nag-high pressure. So, nag-automatic, ang ganda, mag-on uli, non-stop, kung ilang minutong ganun, dito siya sa lilim. So, isipin mo, okay na. Dahil nandito, malamig Ayaw nang magloko, kahit na anong gawin mo, Sabi ko, subukan mo kayang takbo uli. Pagtakbo lang niya dyan, nawala na naman, ayaw na naman bumalik nung nag-automatic siya. So, mahirap talaga i-trouble mga ka-vloggers, no? Talagang iisipin mo, bakit? Pag nainitan yung sasakit, sabi nga niya parang ayaw po niyang, ilabas yung sasakyan sa araw. Gusto niya sa lilim lang. So, sabi ko, walang sasakyan na ganyan. Tinignan ko na naman nung binalik niya, inakit niya ulit dito. Dahil inoobserban bababa niya, mawawala, andyan siya ulit. Sabi ko talagang tong trouble mo patay na naman, hindi na naman siya nag-on mga ka-vloggers. So, talagang mangangamote ka talaga kung mahina-hina ka mga ka-vloggers. So, ano ang ginawa ni ka-vlogger ninyo para ma-check kung ano yung problemang yun? Alam nyo kung anong ginawa ko? Mga ka-vloggers, tinignan ko muna uli, nabunot ko na yung socket ng compressor, tinaga ko siya, tinignan ko yung wire niya. Kasi talagang hindi ko matanggal mainit. Mali yung kabit nung yung binubunot na pinipindot na ganun, yung socket, nando sa compressor, baligtad. Yung papuntang magnetic coil, yung nasa taas, kaya hindi mo siya makalas na ganun, nakabangga. So, ang init pa, umaandar yung sasakyan. Hindi ko siya magawa talagang kalasin doon. Delikado. Ayoko naman patayin. Dahil pag pinatay mo, pag inon mo, andar na naman yung aircon. So, nung nakalas ko na yung terminal, yung socket, natanggal ko at tinest light ko yung socket niya. So, nakita ko, hindi nga nag-on ang compressor, pero meron siyang power, mga ka-vloggers. May power na 12 volts. Ang ginawa ko, kumuha ko ng kapirasong kahoy dyan, habang maandar ang makina niya, maandar siya. Nung una, hindi ko matanggal kasi talaga. Sino man yung gumawa niya, alam niyo yun. Mali kayo ng kabit, baligtad.
kinabit ninyo yung binubunot doon sa may compressor, hindi tuloy matanggal yung socket na yan. Nahirapan tayo. Nakadikit pa naman doon sa pulley, delikado sa kamay. Pagka binunot mo siya, kanyari, pinatay makina, no? Pag in-start mo ulit, patay mo lang aircon. Pag in-on mo ulit, may aircon na naman eh. Pero habang nawala, hindi na bumabalik. Pero once pinatay mo, tapos in-on mo ulit, mag-on na naman yung compressor. Kaya mahirap ang trouble niya. So, long ginawa ko, mga ka-vloggers, kumuha lang ako ng kapirasong patpat, kahoy. Nung nakita ko may power yung wire doon, sinalpak ko ulit doon, hindi pa rin nag-on. Oh, yung kahoy na maliit yan, mga ganyang kahaba. Konti lang pitik dito sa harapan. Tik! Dumikit na yung clutch. So, ano ang ibig sabihin? Alam niyo yun, di ba? Kailangan magbawas ng washer. Pero kung titingnan ninyo, medyo dikit na rin siya eh. Halos dikit, hindi naman malayo ang gap. So, sabi ko, kailangan tingnan natin kung ilan yung washer na nakakabit pa dito sa pagitan ng hub tsaka ng pulley. So, pinapatay ko. Tinanggal ko yung front plate niya. No, gagamit ka ng Gis na back wrench ang ginamit ko doon kasi mahirap pa doon yung, yung socket. Gis lang, tapos yung pangontra doon sa hub. Meron siyang dalawang washer, isang makapal at isang sobrang nipis. So, ang ginawa ko, inalis ko lang yung sobrang manipis dahil sinubok kong alisin muna yung makapal, didikit na siya. Ramdam mo na sumasayad siya sa pulley. So, hindi pwede yung ganon. Maingay yun. So, yung manipis lang ang inalis ko at binigay ko nga dyan kay Joshua. Joshua, sabi ko, souvenir niya. Tapos, kinabit ko at ginamit na niya. Binaba, sabi ko, pinandar namin dito. Okay. Sabi ko, huwag ka na magtiwala na andyan sa bubong eh. Talaga namang okay siya. Gamitin mo, ibaba mo ulit doon. Nung tinakbo niya, tuloy-tuloy na yung lamig. So, ano ibig sabihin? Yun lang ang problema niya. Kailangang bawasan ng washer yung compressor. Pero hindi sira ang compressor. Ang mga sentensya sa kanya, compressor na. So, sabi ko nga sa kanya, mahal yan. Dahil lang sa kakapiranggot na washer na yan, baka 50 mil pataas gagasusin mo sa mga ibang shop dyan. So, kaya nga pinilit akong hanapin ng father niya. So, ngayon, sa madaling salita, maganda na. Lumamig na mga ka-vloggers at nakauwi na siya. So, nag-message pa ulit yung father niya nung nakauwi siya. Ito mga ka-vloggers. Tingnan ninyo. Kuys, thank you po ng marami. Ito message niya. Basahin niyo po ha. Kilala niya ako talaga mga ka-vloggers eh. Thank you po ng marami. Maganda na kasi yung views nila, no? Lumamig na. Binata pa po ko nung nagpapagawa ako sa inyo. Kotse pa ng father ko na Mitsubishi Galant Lambda. Sipin nyo yung Galant na Lambda, yung parang 2-door lang yun, mga ka-vloggers, yun daw ginagawa ko. Kotse pa ng father niya. Ha? Tapos, sa bahak-bahak pa po yun, kasagsagan pa ang hilig nyo no, sa owner type jeep. So 90s to, mga 93, ganyan mga ka-vloggers ha. Napakapogi ng owner nyo nun. Now po, anakis ko naman, salamat po ulit kuys. Ang saya ni ka-vlogger ha, ang saya nila na lumamig. Ang ganda na ng lamig ng BIOS dahil malaking pera sana ang uubusin nila at mangangamuti talaga yung gumagawa. At isa pa, nag-message din tong si Joshua. So ito mga ka-vloggers, sesend ko, pakita ko na rin sa inyo. Ito yung message ni Joshua sa akin. Una nag-message siya, hindi ko masakilala na ito pala siya. So, kuys, thank you po ng sobra sa aircon. Sabi niya, sobra pong lamig, hindi na po namatay. Tuwang-tuwa po father ko, ha ha ha. So mga ka-vloggers ha, naintindihan ninyo, nakatulong na naman tayo sa isa nating ka-vlogger na merong matinding problema sa kanilang aircon. Kumbaga, hindi ko talaga na-i-vlog yun dahil troubleshooting.
gumagana yung utak mo, kinakapa mo yung problema. So, paano mo pa gagawa ng video? Pasensya na po. Pero kung yung mga pwede ko naman at pwede kong i-vlog o ginagawa ko naman ng video para sa inyo. Pero ito lang kasi, dahil troubleshooting talaga, minsan hindi ko na talaga magagawa ng video dahil sana ko may hawak ng camera para sa akin, mga ka-vloggers, no? So, sana may natutunan kayo doon. Step by step kasi ang proseso, mga ka-vloggers. Hindi pwedeng porke gumagana ng compressor, palit na ng compressor. Mali po yun. Gawan nyo muna ng paraan, tingnan ninyo kung paano ninyo matutulungan ng ating mga customer. Ito ay para sa mga technician dyan. Huwag yung palit kagad, palit dito, palit doon. Paano kung hindi pala yun ang problema yung pinalitan ninyo? Iba pala yung problema. So, dadami, lalaki ang gastos. Tsaka sana kung laging available yung panggastos ng mga ka-vlogger natin dyan, mga customer ninyo. Paano kung pag-iipunan pa? Di, ang tagal nilang walang aircon. Lagi ko naman sinasabi, gawin muna yung magagawa bago kung talagang sira, napatunayan ninyong sira, doon palitan. Pero kung hindi naman sira, sana medyo tumulong naman tayo kahit papano, mga ka-vloggers. Dahil hindi lahat may panggastos. At sa mga car owners, maging mautak din. Kaya tinuturo ko to dahil karamihan sa mga nakapanood ng mga vlog natin, marunong nang mag-DIY. Nakakatuwa, natutuwa ako. At may mga isishare din ako sa inyong vlog. After nito, sa susunod, na naging technician pa sila. May mga nagpapagawa sa kanila dahil magaling na sila. At nagpapasalamat sila sa atin. So, mga ka-vloggers, sana'y nagustuhan ninyo itong vlog na to. Kahit walang video, naintindihan po sana ninyo, mga ka-vloggers. At isang magandang aral na naman to, mga ka-vloggers. Ano pa po ba ang sasabihin ko, mga ka-vloggers? Ito na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam, mga ka-vloggers. Paalam po. Ingat kayo, mga ka-vloggers.